Hello everyone, yan. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. So ito na yung update about dito sa ating audio interface na binili nakaraan, no? Medyo matagal-tagal tayo naka-upload kasi medyo inaral ko pa talaga muna siya bago ako nag-upload ng video ngayon. So as you can see, ito na yung audio interface. Simula muna tayo dun sa bago tayo mag-connect dito sa laptop. Yan. So, nagsimula muna dito sa mixer. Makikita ninyo. Kinunik ko dito sa mixer. Yan. Yung kanyang out. Tapos, dire-diretso ako dito sa aking compressor. Yan, compressor. Mamaya i-explain ko kung bakit may compressor, no? And then, after compressor, diretso tayo dito agad sa line. O sa line in ng audio interface. Tapos pagkatapos yan, sa likod niyan, yan, kung makikita mo, merong isang cable na yan, ito. Type C yan. Tapos papunta dito sa, yan, yung ano na yan, connector na yan, papunta sa laptop, no? So ngayon, ito namang isang side na to, ito naman ay diretso doon sa ating speaker. Ayan, speaker na yan. Ayan, turo ko na lang. Para sa monitor, no? Ngayon, ito namang isa. Alam mo, ayaw kong gamitin yung speaker. Itong earphone, meron din. Pwede i-connect yan sa likod. Ayan, para hindi maingay, no? Ayaw mo nang maingay na monitor. Ito, pwede na to. Earphone. Tapos, ang ginamit ko na software dito, Audacity lang. Kasi yun ang libre. So, anyway, pag-install mo na Audacity, madali na lang yan. Tapos ito kasing audio interface, auto-install siya, no? Pag saksak mo dito sa laptop mo, mag-automatic install siya. Tapos, pag na-install na siya, pwede mo siyang, so makikita mo dito, mayroon na siyang option. Yan, no? May options na siya. Yung pipiliin mo dyan yung microphone Tion. Yan. Yan yung pipiliin mo for recording. Tapos syempre naka-mono ka dyan. Yan, mono recording. And then yung speakers mo, yung out mo, yan, dapat piliin mo rin yung Tion. Okay? Yan. Wag yung, wag yan. Yung pipiliin mo lagi yung Tion, both sa microphone and sa speaker. Yung microphone kasi, yan yung pasok mo, no? Galing doon sa mixer, sa compressor, diretso dito, yun yung mic mo. So, anything na i-record mo dito, papasok yan dito, mare-register yan through this, no? Yan, halimbawa, itong mic na to, yan, sinaksak ko dun sa mixer, kung ano yung gagawin ko dito sa mic, papasok yan dito, diyan. Kasi kung ang piliin mo yung isa, ang mangyayari dyan is, yung microphone ng laptop yung masasagap, hindi siya papasok dito sa audio interface. So, yon. And then, sa speakers naman, so dapat, ang gamitin mo yung Tion din para ito yung ito or itong earphone. Kasi kung gamitin mo yung isa, yung speaker ng laptop yung tutunog. So, which is pangit. Mas maganda ito. You know? So, ganun lang siya. Tapos, kung makikita nyo, yan yung ating pag-record. So, if nag-wonder kayo bakit may compressor ako. So actually na-research ko na importante na may compressor para parang na rin siya matawag mo na rin siya na parang limiter. Kasi pag wala yung compressor na yan, magkakaroon ng hindi mo makokontrol yung pasok nung audio mo doon sa Audacity o doon sa software. Minsan nagki-clipping. Yung clipping, ibig sabihin nun parang para siya nagpipik yung signal. So pag nagpipik yun, parang nadi-distort yung signal. So pangit yung out ng audio. So pag meron siyang compressor, para siyang mag-a-act as limiter. So tulad yan, kung makikita nyo, yung audio na yan, no? Diba? Wala siyang peak. Kasi malalaman mo pag may peak yan, pag merong guhit dyan tapos may red. Yan, yung Audacity na nasa-set yung clipping yan. Dito sa, yan, show clipping.
kung makikita nyo yung show clipping, automatic yan. Lahat ng clipping ng audio mo na ni-record, lalabas dyan as red. Yan, makikita mo mag-red yan. So, yun ang magiging problema. Pag may red siya, so pangit yung audio mo, babasag siya, madidistort. So, yung compressor, yun yung mag-act as parang ano siya, limiter, no? Na kahit sumobra ka dun sa signal, hindi pa rin siya mag-clip dito. So, nasa-set naman yan, no? Yan. So, depende, no? Pag mic, yan yung set up ko. Pero pag, pag instrument yung gamit ko, like guitar or bass, talagang yung attack, sinasagad ko yan. Tapos yung sustain, medyo binibigyan ko ng konting singaw. Yan. Yun yung sa compressor. So that's why kasi nung una nag-record ako, ang daming clipping nung audio, no? Kahit tapos pag hininaan ko naman siya, nga walang clipping, pero ang hina ng audio, yung outcome ng audio pag ko na siya, pag in-export ko na siya. Yun, pag in-export ko na yung audio, ang hina. Pag nilakasan ko naman, ang daming clipping, ang daming distorted na part yung So, this one, yan, yung compressor, it solves everything. So, mas maganda na yung audio. So, parinig ko sa inyo, ha. This one is one of my original music, no, na I will release next year. So, pakinggan nyo lang yung konting part. Yan. So, kung narinig nyo, yan, tumatakbo, di ba? Wala siyang clipping, di ba? And malakas siya. Tingnan niyo yung volume ko dyan. Ito pa lang yung volume ng output ko. Kunti pa lang. Kung lakasan ko yan, sobrang lakas na yan. Ayan. Yun yung out niya dito sa speaker. Yan. Diba? Kunti pa lang yan. And don't worry, once na na-record na ninyo yan, na walang clipping, okay na yan kahit mag-pick siya dito. Yan. Yan. So, pag nagre-record ka, as much as possible, wag mong papulahin yun dito. Dito lang, at least dito sa pangalawa, sagad na yung pangatlo. No, wag mo talagang paabutin diyan kasi pag umabot yan diyan, automatic yan, magki-clipping yan diyan. So, yun yung purpose nung compressor kasi ililimit niya talaga isa, dalawa, maximum 3 na yan kung talagang ipipilit mo. Yan. So, mayroon kang freedom, no? Na at least mas malaki yung space at mas maganda yung audio na ilalabas niya pag may compressor. So, that's why from mixer, nag-compressor muna ako bago ako nag-audio interface. Hindi ako nag-direct from mixer to agad to audio interface kasi sasablay talaga yan. Ngayon, kung halimbawa guitar amp, pwede naman guitar amp din, guitar amp tapos compressor, no? Tapos bago hindi ko pa nausubukan na sa gadget mismo ng gitara mayroong compressor bago speaker, bago din speaker to diretso na kagad, wala nang itong dadaanan. Hindi ko pa nasubukan yun, but para sigurado, no, ganito na lang ang setup na gawin nyo. Yan, para sa Audacity at para syempre mas maganda yung out ng inyong audio. Yan. So, sana nakatulong ako, no, sa mga nais bumili nito. Meron lang akong one issue dito sa sa audio interface, but maybe it's not the interface's problem. I think dito sa laptop na gamit ko kasi sobrang luma na nito, outdated na, hindi na ma-update yung software niya and other things. So, medyo meron siyang latency, no? Medyo may delay ang record niya. So, pero nakakayos naman siya tulad nito, example nito. Ito yan, nakadikit yan kanina dyan eh. Nakadikit yan dyan kanina. Makikita nyo yan. So, ginawa ko, kinat ko siya, tapos in-space ko siya para mag-timing doon sa dito, sa part na to. So, yun. Yun yung medyo problema niya. Pero I think hindi yun sa ko. Hindi yun dito. Ito kasi, na to, old model na tong laptop na gamit ko. So, hindi pa ako medyo mahal ang laptop eh. So, I think sa laptop ang problema, I think hindi dito. Kasi, so far so good, wala naman akong actually I'm happy with this, no? Kung makapalitan ko siya baka matagal pa na panahon. Ito lang, yung laptop na lang siguro, ito na naman yung aking next goal. Laptop kasi yung mixer ko, it's so good, no? Yung ganda ng tunog niya. Ito na lang talaga, no? So maybe no, pag maka-budget ako ulit, I will try again sa bagong laptop na, and then
I'll update you guys kung yun pa rin ba yung problema niya, may latency pa rin dun sa pagre-record ng susunod na track or okay na. Kasi ito talaga kahit hindi ito kahit ibang kahit sa Word nga lang medyo delay na siya. So I think yun talaga sa laptop ang problema. So again guys, thank you so much, and sana'y nakatulong ang video na to. And of course, if you do have any suggestions and comments about this, please let me know. Hindi pa ako masyadong expert dito sa ganitong klaseng setup of recording, but I'm still trying my best. Of course, kung meron kayong mas magandang opinion or magandang suggestions, yun, i-comment nyo naman. Yan, para share tayo ng knowledge. Maraming salamat and bye muna.